Hindi niya akalaing bigating artista pala at galing pa sa ibang bansa. Ang nabebentahan lang niya ng libro. Subscribe for more. Pagpasok pa lang sa eksena, maririnig mo na agad ang hiyawan ng fans para sa sikat na aktres. Anna Scott, international, world class. Tipong kahit sa Amerika, magazine covers, party events, ayun siya. Parang buy one take all visibility. Samantala, sa kabilang dulo ng mundo, sa lugar na hindi naman ganun kasikat, Notting Hill sa UK, si William, simpleng nilalang na may simpleng bookstore at simpleng buhay. Kasama pa niya ang boardmate niyang si Spike na, let's just say weirdo pero lovable. Nagpapapili pa nga ng outfit si Spike para sa date daw niya, kahit parang mas kailangan niya muna ng dasal kaysa outfit. Pagdating ni William sa bookstore, nag-usap pa sila ni Martin tungkol sa mababang sales. Kaya bumili muna si Martin ng kape para sumaya naman tayo kahit kaunti. Habang nagtatrabaho si William, may pumasok na customer. Hindi niya namukhaan. Pero wait, biglang napukaw ang atensyon niya. Tumigil siya sa ginagawa, na-hypnotize sa ganda, at hindi mapakali hanggat hindi niya nakikita ng maayos ang mukha ng babaeng ito. Nagtanong siya, matutulungan ba kita? Paglingon ng babae, boom, hindi niya pa rin nakilala. Si Anna Scott na pala. Yung sikat, yung inaawitan ng buong mundo. Ayaw magpa-apekto ni Anna at tumingin-tingin lang sa mga libro. Pero biglang may eksena, may lalaking nakita sa CCTV na nagnanakaw. Buong giting na kinausap ni William ng mahinahon. Pero ang lalaking ito, parang may topak, tanggi pa rin kahit sapul sa CCTV ang krimen niya. Narinig ito ni Anna, inasikaso ni William ang pagbayad niya. Pero ayun na nga, may gana pa yung magnanakaw manghingi ng autograph kay Anna. Sinulatan pa siya ni Anna ng note. Bagay ka sa kulungan, kasama ang pirma. Sana all may personalized insult mula sa artista. Umalis si Anna, iniwan si William na namamangha, tulala at umiibig na ata. Dumating si Martin at ikinwento agad ni William ang epic encounter. Lumabas siya para bumili ng inumin. Nang bigla niyang mabangga si Anna, round 2. Natapunan pa sila ng drink. Naiinis si Anna, gusto nang umalis para magbihis. Kaso malayo pa pala ang sasakyan. Kaya ayun, doon ka na lang sa apartment ko? Pagdating nila, dali-daling nagtago si William ng mga kalat. Pumasok si Anna sa CR, paglabas, hulog ng langit mode. Nabighani lalo si William sa bauutak. Nagalok siya ng pagkain, inumin, kahit siguro libreng masahe kung pumayag si Anna. Pero tumanggi ito. Kailangan na raw niyang umalis. Nagpaalam si Anna, pero kita mong may tension sila. Si William, parang nag-audition sa tanga-tanga moments, natawa sa sarili. Biglang ding-dong, si Anna ulit. Nakalimutan ng handbag. Tahimik sila, nagtititigan, tapos muwa. Biglang hinalikan ni Anna si William. Pagkatapos ng magic moment, dumaan si Spike na parang multong walang pake. Nagpaalam si Anna at sinabing, huwag mo sanang ipagsabi. Kinagabihan naman, nanood si William ng movie na si Anna ang bida. Stalker but wholesome. Lumipas ang araw, may tumawag sa kanila, hinahanap si William. Ibinilin daw na tawagan siya sa Ritz Hotel. OMG, siya yon. Tumakbo agad si William, bumili pa ng bulaklak. Pero pagkadating niya doon, hanep, may ibang lalaking papasok sa parehong kwarto. Ayun pala, press interview venue. Meeting room! Napilitang magpanggap na press si William. Pagpasok niya, nakita niya ulit si Anna, super tuwa nila. Nag-usap sila tungkol sa nangyari. May spark, pero busy si Anna ngayong, Gabi, sayang, pa-exit. Nasana si William pero kailangan niyang ituloy ang pagpapanggap bilang reporter. So in-interview pa niya ang buong cast, hanggang mapagod ang kaluluwa niya. Sa huli, may isa pang interviewee, si Anna pala. Sabi ni Anna, kinancel na niya schedule niya, available na siya. Pero bigla naman niyang naalala, birthday pala ng kapatid niya. Kaya ang sagot ni Anna, sama na lang ako. Date mo ako doon. Sa party nagulat ang pamilya ni William. Grabe si Kuya, may bigating artista. Si Honey na celebrant, fan na fan, halos malaglag sa sahig. Si Bernie naman hindi nakilala si Anna at minamaliit pa ang kita ng pag-aartista. Hanggang sa nalaman niyang $15 million bayad sa last movie. Tumahimik ang paligid. Masaya ang gabi. Nag-enjoy si Anna sa pamilya nila. Tawa dito, kwento doon. Pag-uwi nila, naglakad-lakad pa. Tapos first date kiss number 2 sa Hardin. Sana all talaga. Kinabukasan, nagmamadaling nag-ayos si William para makipagkita ulit kay Anna. Di niya mahanap ang salamin, kaya naka-goggles siyang dumating. Napatawa si Anna. Habang kumakain sila, may grupo ng lalaki na pinag-uusapan si Anna ng bastos. Pinagsabihan sila ni William, pero tinawanan lang siya. Si Anna na mismo ang naglaglag ng mga lalaki gamit ang classy insult. Paghatid niya kay Anna sa hotel, plot twist. Andun ang boyfriend ni Anna galing Amerika. Tinanong kung sino si William at ang nasabi lang niya, room service po. Ayun, inutusan siyang magligpit pa ng basura.
Aray ko, at masaray niya. Masama ang loob ni William kay Anna. Siyempre naman, nasaktan siya pero di niya pinahalata. Nagsorry si Anna, nagpaalam at umuwi si William na luhaan, parang nalusaw ang puso. Hindi siya makapaniwala sa ginawa ni Anna. Pero ayun, life goes on. Work din pag may time, kahit may sugat sa puso. Kahit ganon, pinapanood pa rin niya ang mga pelikula ni Anna. Grabe, self-torture. Nalaman ito ng pamilya niya, kaya nireto siya sa kung sino-sino, parang sailing ngayon. Rami naming pwedeng i-offer. Pero ayun, walang pumapasa. Hindi makamove on si Koya. Isang araw may kumatok. Pagbukas niya, Anna. At hindi basta Anna, kundi Anna na luhaan. Pinapasok niya agad, syempre naman. At ikinuwento ni Anna na may lumabas na old na scandal video niya nung dalaga pa siya. Ayan, nag-viral. Wala siyang mapuntahan kasi lahat ng hotel may nakaabang na paparazzi. Kaya tanong niya kay William, pwede ba akong makitira muna? Si William naman, oo naman, with matching sympathy package. Kinagabihan, nadatnan pa ni Spike si Anna sa CR. At yung saya niya parang nanalo sa raffle. Tumulong din si William kay Anna mag-practice ng script para sa pelikula, kaya parang live-in na ulit sila pero wholesome edition. Doon na natulog si Will sa sofa kasi gentleman daw siya. Pero nagising siya nang bumaba si Spike at sinabihan siyang, "Bimbangin mo na yan, sayang pagkakataon." Nagalit si Will. "Hoy, may pinagdadaanan ng tao, wag mo guluhin." OMG gentleman era niya. Pagkatapos noon, may narinig ulit siyang pababa sa hagdan. Akala niya si Spike, pero Anna pala. Ayun, nag-star agad ang mata ni Will. At si Anna naman, marupok. Naghalikan sila at boom, bumagsak ang kurtina. Alam ng mga kaibigan, timbangan na kinabukasan sweet pa sila. May breakfast in bed pa. Pero ayun na, nag-doorbell. Pagbukas ni William, paparazzi army. Sinara niya agad ang pinto. Huwag bubuksan. Siyempre binuksan ni Anna at ayun, kuha sila ng litrato. Obvious pa sa picture na nagbimbangan sila kagabi. Nagalit si Anna, feeling betrayed. At malamang si Spike na naman ang nagkalat kung nasaan siya. Pinilit siyang pakalmahin ni William, pero lalong naasar si Anna. Umalis siya, masama ang loob. Si William, bigo ulit. Naiwan mag-isa. Lumipas ang panahon. Lungkot pa rin si William, pero tinatago niya. Binbigyan pa siya ni Honey ng number ng agent ni Anna para tawagan niya, pero di na interesado. Ang drama ni Will, tinapon niya lang ito. Nang nagkain na ng pamilya, biglang in-announce ni Honey na sila na daw ni Spike. Plot twist ng taon. Nabalitaan ni Will na may shoot si Anna sa London. Kaya punta siya agad sa set, kaso hinarang ng guard. Uuwi na sana siya nang biglang lumabas si Anna. Nagkita sila at may gusto raw sabihin si Anna, pero mamaya pa, after shoot. Hinabilin pa siya ni Anna sa assistant niya. Binigyan ng headset para mapanood niya ang shooting. Habang naghihintay siya, narinig niya si Anna na tinanong ng co-star, "Sino si William?" Sagot ni Anna, "Wala yon. Ang liligaw ko dati. Di ko nga alam bakit andito pa siya." Saksak puso, tuluan ng luha. Sinoli ni Will ang headset at umalis. Hindi na siya naghintay. Back to work si William, galit pero tahimik. Sinalubong siya ni Martin, "May espesyal kang bisita." Si Anna pala, iniyu sa bookstore niya mismo. Nagliliyab ulit ang mata ni William kasi syempre siya yung pinuntahan. Nagkamustahan sila. Kinongratulate niya si Anna sa mga napanalunan nitong awards. May regalo pa si Anna para sa kanya. Sabi ni Anna, iniisip niya raw lagi si Will. Sana all talaga. Pero kailangan na raw niyang bumalik bukas sa Amerika. Kaya tanong niya, tatanggapin mo pa ba ako? May nararamdaman pa rin kasi ako. Binanggit ni Will, yung narinig niya noon sa set. Tumawa si Anna, ayaw kong sabihin sa iba ang personal kong buhay. Kaya ko lang nasabi yon. Pero si Will naging practical. Hindi kita kayang sabayan. Masakit lang sa huli. Hindi inasahan ni Anna na mababasted siya, pero tinanggap niya. Sabi niya, sa huli lumilipas ang kasikatan. Babae lang din ako na naghihintay mahalin ng totoo. Nagpaalam siya at hinalikan si Will sa huling pagkakataon. Kinuwento ni Will sa pamilya niya ang desisyon niya. Nalungkot sila pero tama naman siguro daw. Pero nang makita nila ang espesyal na regalo at marinig ang mga sinabi ni Anna, revelation, mali pala siya. Ayan, nag-unite ang pamilya bilang Team Anna at sumakay sila sa kotse para habulin ito. Pumunta sila sa hotel, wala. May press conference pa daw pala bago ang airport. Traffic sobra. Kaya si Spike humarang sa gitna ng kalsada para lang makadaan sila. Iconic behavior. Pagdating sa presscon, natanong si Anna tungkol sa isang lalaking nakilala niya sa UK, si William. Ayaw sagutin ni Anna. Kaya sumingit si William, parang press, taas kamay ba? Ang tanong niya, kung sakaling magbago ang isip ng lalaking yon, tatanggapin mo ba? Paglingon ni Anna, nakita siya, ngumiti. Oo, tatanggapin ko. Ayun na, kilig to the bones. Nagtinginan sila. Flash ng cameras. Happy ending unlocked. Next scene,
kasal. May garden pa, awards night attendance si Will kahit awkward. Masaya sila, love wins. Napanood mo ba itong pelikula noong 1999? At sa tingin mo, posible kaya na may bigating artista ring may in love sa tulad mo? Comment mo sa baba. At syempre, subscribe ka na para sa mas marami pang pelikulang ganap